Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa isang batang magsasaka na nagngangalang Jack na nakatira sa kaharian ng Cloister kasama ang kanyang ama. Si Jack ay nabighani sa isang kwento tungkol sa mga higante at hiniling sa kanyang ama na basahin ito bago matulog. Habang sinisimulan ng kanyang ama ang kwento, dinadala kami sa mundo ng kwento. Maraming taon na ang nakalipas, isang grupo ng mga mongge ang nakahanap ng mga magic beans na inaasahan nilang makagagawa ng landas patungo sa Diyos. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, ang mga beans na ito ay tumubo sa isang bagay na hindi inaasahan, isang gateway sa Gantua, ang lugar sa pagitan ng langit at lupa kung saan nakatira ang mga mapanganib na higante. Ang mga higanting ito ay bumaba sa beanstalk at nagpakawala ng kabuluhan sa mundo. Lubhang nagdusa ang sangkatauhan nang lusubin nila ang kastilyo at dinambong ang palasyo. Isang araw, nakatuklas ang isang sinaunang Haring Eric ng solusyon para masupil ang mga higante. Natunaw niya ang puso ng isa sa mga higante at lumikha ng isang mahiwagang korona na ginamit niya upang itaboy sila pabalik sa Gantua, ikinulong sila magpakailanman. Nang pumanaw ang hari, ang natitirang 5 mahiwagang sitaw ay inilibing kasama niya at ang kwento ay naging isang alamat. Nag-aalala ang batang si Jack tungkol sa posibilidad na muling makalaya ang mga higante, ngunit tiniyak siya ng kanyang ama na kwento lamang ito at wala ang mga higante. Pagkaalis ng matanda, ipinagpatuloy ni Jack ang pagbabasa ng kwento at nalaman niya na babalik ang mga higante upang lipulin ang sangkatauhan. Sa kabilang banda, isang reyna ang sabay-sabay na nagbabasa ng parehong kwento sa kanyang munting prinsesa, si Isabel. Sinabi niya na totoo si Haring Eric at kadugo niya ito. Bilang tugon, binanggit ng batang babae na nakita niya ang kanyang libingan. Nagdulot ito ng pag-aalala para sa kanyang ina nang mapagtanto niyang gumagala si Isabel. Gayunpaman, hindi siya nagsasalita, naniniwalang dapat malaman ni Isabel ang lahat bago umakyat sa trono balang araw. Ang eksena ay mabilis na umabot sa 10 taon, at isang matandang Jack ngayon ay nakatira kasama ng kanyang tiyuhin pagkatapos pagkamatay ng kanyang ama. Isang araw, ipinadala siya sa bayan upang ibenta ang kanilang kabayo at kariton. Pagdating niya roon, nagambala si Jack sa isang teatro na nagsasalaysay muli ng kwento ni Haring Eric at ng mga higante. Sa pagpasok, nakita niya ang isang magandang babae sa audience at nagkaroon siya ng crush dito. Sa gitna ng palabas, nagsimulang mangharas ang isang grupo ng mga tog sa babae, kaya nagpasya si Jack na makialam. Sa kabila ng pagkakasuntok sa mukha, sinubukan niyang mga tuwiran sa mga nanggugulo na palayain ang babae. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga maharlikang tanod na pinamumunuan ni Elmont na nag-udyok sa lahat na lumuhod. Sumakay ang batang babae sa isang kabayo, inihayag ang kanyang sarili bilang walang iba kundi si Prinsesa Isabel. Pagkaalis nila, nag-walk out si Jack upang matuklasan lang na ninakaw ang kanyang cart. Samantala, sa palasyo, makikita si Lord Roderick at ang kanyang assistant, si Wike, na naglalakad sa isang koridor, pinag-uusapan ang kanyang kasal sa prinsesa. Sa panahon ito, natitisod sila sa isang monghe, ngunit pinabayaan nila siyang makaraan. Ilang sandali pa, pumasok si Roderick sa kanyang silid at napagtanto na nakagawa na ang monghe gamit ang magic beans. Pagkatapos ay agad niyang inutusan ang mga gwardiya na isil ang mga pintuan ng bayan at hulihin ang monghe. Sa labas, nilapitan ng monghe si Jack at nag-alok na bayaran siya ng 10 beses ng halaga ng kabayo. Ngunit dahil kulang ang agarang pondo, ibinigay niya kay Jack ang magic beans bilang kolateral at hiniling sa kanya dalhin ang mga ito sa monasteryo kapalit ng malaking halaga ng pera. Nag-alinlangan si Jack, ngunit hinawakan ng monghe ang kanyang kabayo at tumakas, nagbabala sa kanya na huwag basain ang mga butil. Bumalik sa kastilyo, dinala si Prinsesa Isabel sa kanyang ama, si Haring Bramwell, na pinagalitan siya sa pag-alis sa palasyo ng walang escort. Sinisikap niyang ipaunawa sa kanya na hindi siya isang sanggol at maaari siyang gumala-gala ng malaya, ngunit wala siya nito. Sa halip, idineklara niya na malapit na siyang ikasal kay Roderick. Nang marinig ito, nagalit ang prinsesa, kaya bigla siyang lumabas ng silid. Pansamantala, bumalik si Jack sa kanyang tiyuhin, na nagagalit sa kanya dahil sa pagpapalit ng kabayo sa beans. Galit niyang itinapon ang mga beans at pinagsabihan si Jack dahil sa kawalan niya ng pananagutan, hinihimok siyang kumilos ng higit na parang isang may sapat na gulang. Kinagabihan, hindi pinansin ni Prinsesa Isabel ang sinabi ng kanyang ama at lumabas ng palasyo.
Gayunpaman, kapag naabutan siya sa isang malakas na bagyo, naghahanap siya ng masisilungan sa isang kalapit na farmhouse. Kung nagkataon, ito pala ay kay Jack. Pagbalik sa palasyo, nahuli ni Roderick at Wiki ang monghe, at tinanong siya tungkol sa magic beans, ngunit tumanggi siyang magbunyag ng anuman. Ikinagalit nito si Roderick, kaya hiniwa niya ang lalamunan ng monghe gamit ang kanyang espada. Habang patuloy ang ulan, nagsimulang mabasa ang isa sa mga beans sa ilalim ng bahay ni Jack. Si Jack at Isabel ay may maikling pag-uusap kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang naunang interbensyon. Kapag tinanong niya siya tungkol sa kung ano ang kanyang tinatakasan, binanggit niya na naghahanap siya ng pakikipagsapalaran. Pagkatapos ay ibinigay ni Jack sa kanya ang kanyang storybook. Umaasang makikita niya ang kanyang hinahanap. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol kapag ang bahay ay nagsimulang yumanig ng husto. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalaking beanstalk ang bumubulusok sa sahig at mabilis na tumubo patungo sa kalangitan na dinadala ang farmhouse. Si Jack ay itinapon sa labas ng bahay, habang si Isabel ay natigil sa loob. Si Jack ay nagmamadaling bumangon at kumapit sa bahay. Habang patuloy itong tumataas, nawawala ang pagkakahawak niya at bumagsak. Ang bracelet lang ni Isabel ang nagawa niyang hawakan. Kinaumagahan, ginising siya ni Haring Bramwell at nagtanong kung bakit nasa kanya ang pulseras ng kanyang anak. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jack ang insidente ng detalyado na nag-udyok sa hari na ipadala ang kanyang mga tauhan upang iligtas ang kanyang anak na babae. Kasunod nito, nagboluntaryo sina Jack, Roderick, at Wiki na sumali sa mga kabalyero ng hari, sa pangunguna ni Elmond at ng kanyang pangalawang in-command, Crow. Sinimulan nila ang walang humpay na pag-akyat ng tangkay ng beanstalk, sinusukat ito araw at gabi ng walang pahinga. Sa pag-abot sa isang tiyak na taas, si Roderick, na may ilang naiisip na hidden agenda, ay lihim na inutusan si Wick na putulin ang lubid, na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga bantay sa kanilang kamatayan. Kinabukasan, nakarating sila sa tuktok at tuklasin ang kaharian ng mga higante. Bago sumulong pa, pinigilan ni Roderick at Wick si Jack at sa pilitang kinuha sa kanya ang natitirang mga butil. Gayunpaman, nagawa ng bata na magtago ng isang butil para sa kanyang sarili. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang mga yapak ni Isabel pati na rin ang aklat na ibinigay sa kanya ni Jack. Sa puntong ito, nagpasya silang hatiin sa dalawang grupo. Ang isa ay binubuo nina Jack, Elmond, at Crowe, at ang isa kasama sina Roderick, Wick, at isang gwardiya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ni Elmond ay nakatagpo ng isang kawan ng mga tupa at nagpasyang manghuli ng isa para sa kanilang pagkain. Lingid sa kanilang kaalaman, may bitag, na nagresulta sa pagkakahuli nina Jack at Crowe. Nagagawa nilang palayain ang kanilang sarili, ngunit hindi nagtagal ay may narinig silang paparating. Nakaramdam ng napipintong panganib, sina Elmond at Crowe ay nagtago sa likod ng bato at puno, habang si Jack ay nagtatago sa ilalim ng tubig. Maya-maya, isang napakalaking figura ang lumitaw at nahanap si Crowe. Sinubukan niyang tumakas, ngunit naabutan siya ng higante sa ilang hakbang. Habang naghahanda itong kainin siya, tinulungan siya ni Elmond, ngunit nahuli rin siya. Kasunod nito, inalis sila ng higante at sinundan sila ni Jack. Samantala, ang kabilang grupo ay umabot sa gilid ng isang bangin. Sa sandaling ito na nilinlang ni Roderick ang gwardya at itinulak siya palabas ng bangin. Ilang sandali pa, isa pang higante ang lumitaw at kinain si Wick. Nailigtas ni Roderick ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbunot ng mahiwagang korona bago siya atakihin ng nilalang. Sa susunod na eksena, sinundan ni Jack ang higante patungo sa kanilang kuta, kung saan ikinulong ng dalawang ulo na higanteng pinuno na nagngangalang Fallon si Isabel. Nagtatanong ito kung paano siya napunta doon, ngunit hindi siya sumasagot. Hindi nagtagal, dinala rin doon sina Elmond at Crowe. Inusisa sila ni Fallon at nang maging confrontational si Crowe, nilamon siya ng mga higante. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Roderick na suot ang korona, na nag-uudyok sa lahat ng higante na lumuhod sa harap ng kapangyarihan nito. Ngunit sa halip na iligtas sina Isabel at Elmond, umakyat siya sa trono at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong pinuno ng mga higante. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga higante na magsilbi bilang kanyang hukbo at sakupin ang mundo, simula sa kaharian ng Cloister. Samantala, itinago ni Jack ang sarili mula sa mga higante
at kalaunan ay nahanap sina Isabel at Elmont na inihahanda para kainin. Habang nakatalikod ang higante, iniabot niya kay Elmont ang isang kutsilyo na nagpapahintulot sa kanya na maputol ang sarili. Di nagtagal pagkatapos, kinuha ng higante si Isabel at naghanda na tadtarin siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, kumuha si Jack ng kutsilyo sa pagluluto, tumalon sa likod nito, at sinaksak ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, lalabas ang tatlo. Sa daan, tinulungan ni Jack si Isabelle sa pamamagitan ng paglalagay ng ilang herbal na gamot sa kanyang mga sugat na nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal ay nakarating silang tatlo sa gilid kung saan nakakita sila ng isang higanteng natutulog. Mabilis na nakaisip si Jack ng isang plano. Inilagay niya ang isang pulutong ng mga bubuyog sa mukha ng higante at nagmamadaling umatras upang magtago. Pagkalipas ng ilang sandali, ang higante ay nabalisa, nawalan ng balanse, at bumagsak mula sa bangin. Sa kabila ng pag-alis sa banta, nagpasya si Elmont na manatili, binibigyang diin ang kanyang pangangailangang makuha ang mahiwagang korona mula kay Roderick. Bilang resulta, atubiling nagpaalam sa kanya sina Jack at Isabel at bumaba sa beanstalk. Sa base ng beanstalk, nasaksihan ng hari at ng mga taong bayan ang bangkay ng namatay na higante. Dahil sa takot na maging katotohanan ang kwento, inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na putulin ang tangkay, isakripisyo ang buhay ng kanyang anak alang-alang sa kaharian. Pagsapit ng gabi, nagpapahinga sina Jack at Isabel upang tingnan ang kanilang kaharian mula sa taas. Biglang nag-romantic turn ang atmosphere at nauwi sa halikan ang dalawa. Lingid sa kanilang kaalaman, mabilis na ang proseso ng pagputol ng beanstalk. Kinaumagahan, sa Gantua, isang hukbo ng mga higante na pinamumunuan ni Roderick ang nakarating sa bingit. Nang makita ito, naglunsad si Elmont ng pag-atake sa kanya, na nagdulot ng away sa pagitan nilang dalawa. Sa takbo ng kanilang pakikibaka, si Roderick hindi sinasadyang ibinagsak ang natitirang mga beans. Sa isang punto ng laban, itinulak niya si Elmont sa gilid, halos dahilan para matumba siya. Sa kabila nito, nahawakan ni Elmont ang espada ni Roderick at sinaksak siya hanggang mamatay. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, kinuha ni Fallon ang bangkay ni Roderick at nakuha ang korona. Pagkatapos ay isinuot niya ito bilang singsing at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong hari ng mga higante. Sa kabilang banda, matagumpay na naputol ng mga puwersa ng hari ang tangkay ng Bean na nagdulot ng marahas na pagyani. Naramdaman ito ni Jack at Isabelle at agad nilang napagtanto na malapit na silang mahulog. Habang unti-unting bumababa ang napakaraming tangkay, tumalon si Elmont at naabot ang tangkay sa takdang panahon. Samantala, hiniling ni Jack kay Isabel na hawakan siya ng mahigpit habang kumukuha siya ng lubid at umindayog pababa tulad ni Tarzan. Ang pares ay lumapag sa isang field, habang si Elmont ay namamahala sa pagtalon sa tubig, matagumpay na nailigtas ang kanilang sarili. Bilang resulta, higit na masaya ang hari na ligtas na nakabalik ang kanyang anak. Ipinagtapat sa kanya ni Isabel ang tungkol sa kataksilan ni Roderick, nag-udyok sa hari na ipahayag ang kanyang pagsisisi sa kanyang pagkakamali. Ipinakilala rin niya sa kanya si Jack, ang bayaning nagligtas sa kanyang buhay. Ang hari pagkatapos ay nagpatuloy upang gantimpalaan si Jack, na kinikilala na hindi sapat ang pasasalamat para sa kanyang mga kabayanihan. Kasunod nito, sumakay si Isabel pabalik sa palasyo kasama ang kanyang ama. Gayunpaman, lumalabas na hindi pa neutralize ang banta. Hinanap ni Fallon ang natitirang beans at itinapon ang mga ito sa tubig na nag-udyok sa mga ito na sumibol kaagad. Pagkatapos ay umakyat ang mga higante sa mga beanstalks at bumaba. Napansin ni Jack ang pagbaba nila, kaya nagmamadali siyang ipaalam sa hari. Ngunit ilang minuto lang, dumaong ang mga higante sa base at humabol. Sinimulan nilang patayin ang mga tauhan ng hari ng sunod-sunod. Samantala, sa palasyo, inihanda ni Elmont ang hukbo para sa labanan, naghahanda ng mga depensa gaya ng mainit na langis at mga mamamana. Sa sandaling makapasok ang mga nakaligtas sa palasyo, ang mga gwardiya, sa ilalim ng utos ni Elmont, ay nagniningas ng langis. Sabay-sabay nilang itinaas ang drawbridge para maiwasan ang mga higante. Nagawa ni Fallon na tumalon, ngunit hinampas siya ni Elmont ng mga arrow, itinulak siya sa apoy. Sa kabila nito, nagawa ni Fallon na lumangoy sa ilalim ng tubig at mabuhay. Ngayon, naghahanda ang iba pang higante na hilahin pababa ang drawbridge gamit ang malalaking kawit.
Habang sinusubukan ng mga gwardiya na hawakan ang tulay, inutusan ng hari si Jack at ang kanyang anak na babae na pumunta sa kanyang silid at alertuhan ang ibang mga kaharian. Kasunod nito, pinangunahan ni Isabel si Jack sa isang shortcut, dumaan sa libingan ni Haring Eric. Sa sandaling makapasok sila sa silid, nakakaramdam sila ng ilang panginginig ng boses mula sa ilalim. Hindi nagtagal, lumabas si Fallon mula sa sahig, na nag-udyok sa mag-asawa na tumakas. Sa labas, ang mga gwardiya, si Elmont pati na ang hari, ay nagpupumilit na kumapit sa tulay, habang ang mga higante ay naghahagis ng mga nasusunog na puno at mabibigat na bagay, kaya humina ang kanilang mga depensa. Sa kabilang banda, naputol ang paghahabol ng mahawakan ni Fallon si Isabel matapos bumasag sa pader. Sa pagtatangkang iligtas siya, kumuha ng palakol si Jack at tumalon patungo sa higante, ngunit nahuli rin siya. Kakainin na siya ni Fallon ng ihagis ni Jack. Sa huling sandali, ang natitirang bean sa bibig ng nilalang. Agad silang tumubo sa kanyang tiyan at napunit ang kanyang katawan. Bilang resulta, ang kamay ni Fallon na may mahiwagang korona ay bumagsak sa lupa. Samantala, sinisira ng ibang mga higante ang drawbridge at pumasok sa loob. Nagmarcha sila patungo sa mga tao, ngunit bago sila makapagdulot ng anumang pinsala, kusang loob nilang ihagis ang kanilang mga sandata at lumuhod. Ito ay dahil kay Jack na lumabas na nakasuot ng korona, sa wakas ay nakontrol ang sitwasyon. Lumalaktaw ang eksena ng ilang taon, at nakikita namin sina Jack at Isabel, ngayon ay mag-asawa, binabasa ang huling bahagi ng kwento sa kanilang mga anak. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa kung nasaan ang korona, kung saan sumagot si Jack na ito ay nasa isang ligtas na lugar. Sa paglipas ng panahon, ang Magic Crown ay ginawa sa St. Edward's Crown at nakasecure sa Tower of London.